sa 2 Timothy chapter 3. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, "Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na mga pagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo." Verse 16, "Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan o ihininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti." Manalangin po tayo. Amin, dakilang Diyos, tunay na Ikaw lamang ang karapat-dapat naming bigyan ng pagsamba. At ngayon, O Diyos, ay handa mo po ang puso at tainga ng bawat isa sa amin upang marinig namin ang iyong mga salita sa amin. At Panginoon, dalangin ko that we will learn how to really listen to your word and how to submit to your word. Salamat po, O Diyos, dahil merong kaming Diyos na nagsasalita at umuhubog sa amin sa pamagitan ng Biblia. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Wala sa atin siguro ang hindi nakakaalam na ang Biblia ay salita ng Diyos. At alam ko sa atin, lahat naniniwala dito. Sabi sa verse 16, sabi ni Paul kay Timothy, "All Scripture is breathed out by God." Ang lahat ng kasulatan ay ihininga ng Diyos. So, yun po yung literal na salin doon. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos sa ibang translation sa Tagalog. At nakita po natin last week na kung ang Biblia ay salita ng Diyos, na kanyang ipinahatid sa pamagitan ng mga tao tulad ng mga propeta, mga apostol, ito ay may otoridad na tulad ng otoridad ng Diyos. Ang paniniwala natin sa Biblia ay paniniwala natin sa Diyos. Ang hindi natin paniniwala sa sinasabi sa Biblia, ibig sabihin hindi ka rin naniniwala sa Diyos. Ang pagsunod natin sa inuutos ng Diyos sa Biblia ay pagsunod natin sa Diyos. Kung hindi ka sumusunod sa sinasabi sa Biblia, you are disobeying God. At nakita natin din last week, hindi natin dapat baliwalain ang Biblia sa buhay natin. Dahil kung binabaliwala natin ang Biblia, sinasabi natin sa Diyos na ang Diyos ay baliwala sa atin. That God is not important. So, napakalaki ng implication kapag sinabi natin the Bible is the Word of God. Ganun po kaseryoso yung doctrine na pinag-aaralan natin. So nakita din po natin last week, yung 4 na tugon na dapat nating gagawin kung ang Biblia ay salita ng Diyos at may absolute authority sa buhay natin. So if the Bible is the Word of God, number 1, we must know the Word. Okay? Naalala niyo pa po? Pangalawa, we must tremble and rejoice at the Word. Hindi lang yung binabasa, hindi lang yung nakikinig sa sinasabi, kundi meron tayong reaction doon sa sinasabi ng Diyos. Alam natin, Diyos ang nagsasalita. Di ba dapat meron tayong trembling joy? Whenever we listen, whenever we read, whenever we study, whenever we meditate on the Word of God. So merong trembling joy. The all-powerful and loving God is speaking. Hindi pwede yung, okay, parang baliwala lang. Hindi pwede yung manhid lang yung reaction natin. And then number 3, we must submit to the Word. So yan po yung bibigyan natin ng focus ngayon. Last week, sinabi ko lang sa inyo. And then number 4, we must preach the Word. Okay? Pag-aaralan po natin ito after our anniversary or sa first Sunday ng October. So number 3, anong dapat natin gawin? If the Bible is the Word of God, we must submit to the Word. Hindi naman sapat na alam lang natin kung ano sinasabi ng Diyos. Hindi lang naman sapat na pag binabasa natin ang salita ng Diyos, meron tayong emotional experience, na merong trembling joy, kundi dapat nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos. So, Bible is not just about knowledge.
Ang disenyo po ng Diyos sa Biblia ay nandun dapat yung act of submission dun sa knowledge na pinapalam sa atin ng Diyos. We must be people under the Word of God. Nagpapasakop at inahayaang salita ng Diyos yung manguna sa mga sasabihin natin, sa mga iisipin natin, sa mga gagawin natin, sa mga desisyon na gagawin natin sa buhay. Hindi yung nabasa mo yung salita ng Diyos or nakinig ka sa isang pasto, tapos habang nag-pitch yung pasto, talagang umiiyak ka. Umiiyak ka, you're so emotional, nakita mo yung kabutihan ng Diyos, and then, lumapit ka sa pastor, kinamayan mo, Lord, Pastor, salamat po sa mensahe nyo, na-bless ako. And then, pag uwi mo sa bahay, anong nakitang change ng mga kasama mo sa bahay? Kung walang nakitang pagbabago sa buhay mo, hindi sapat yung meron ka lang emotional experience. Hindi sapat yung narinig mo yung magagandang sinabi ng pastor mula sa Biblia. We must submit to the Word of God. Ano po sabi ni Santiago sa James chapter 1, verse 22? James chapter 1, verse 22. Sabi po ni Santiago sa mga mananampalataya, sabi niya, ngunit maging tagatupad kayo ng salita, be doers of the word, at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. At sabi din ng ating Panginoon sa Kristo, sa Luke chapter 11, verse 28, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Mapalad tayo kasi narinig natin ang salita ng Diyos. Hindi po lahat may opportunity to hear the word of God. Pero mas mapalad ang isang tao na sinusunod ang napapakinggan. Ginagawa, isinasabuhay ang napapakinggan. Ganito po yung tagubilin ni Pablo kay Timothy. Ano sabi niya sa verse 14? But as for you, Timothy, sabi ni Paul, continue in what you have learned and have firmly believed. Magpatuloy ka dun sa mga pinaniniwalaan mo. Hindi po kaalaman lang yung tinutukoy dito ni Pablo. Na sinasabi niya, Timoteo, patuloy mong panghawakan yung mga pinaniniwalaan mo na itinuro ng nanay mo, tinuro ng lola mo, itinuro ko sa iyo, nagaling sa salita ng Diyos. Hindi lamang po yun yung point niya. Ang point ni Paul dito ay yung, Timothy, patuloy kang magpasakop sa katuruan ng salita ng Diyos. Magtiwala ka sa mga pangako na sinasabi ng Diyos. Pakinggan mo yung mga warning na sinasabi niya. Sundin mo yung mga utos ng Diyos. So learning God's Word is not just about head knowledge. Ano kung marami kang alam sa Biblia? Ano kung alam mo yung mga buhay ng mga characters sa Bible? It is about acting on that knowledge. Malinaw na sumusunod si Timothy kay Paul. At pinuri ni Paul si Timothy dahil dito. Ano sabi niya sa verse 10? Sabi niya sa verse 10, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. Sumunod siya, hindi lamang nakinig. So yun po yung tinutulong sa atin ng Diyos ngayon. We must submit to the Word of God. We must submit to God. So sinasabi niya sa kanyang salita. Sapat ng dahilan na malaman natin na ang Biblia ay may otoridad dahil ito ay salita ng Diyos, kaya tayo dapat sumunod. Kung ikaw isang empleyado at merong iniutos sa iyo yung boss mo at sinabi sa iyo, pwede mo bang gawin itong report na to at kailangan ko yan bukas, anong gagawin mo? Mga empleyado, ano pong gagawin ninyo? Sabihin sa kanila lang, marami akong ginagawa. Susunod kayo. Kasi alam mo, yung boss mo, yung supervisor, yung manager, ay mayroong authority sa'yo. Hindi ikaw yung nag-uutos sa kanya, siya yung nag-uutos sa'yo. Susunod ka kahit alam mo na yung boss mo, walang pakialam sa'yo. Susunod ka kahit na yung boss mo, 3 taon ka na nagtatrabaho, nag-overtime, hindi ka pa rin na-promote. Kasi, boss mo. Susunod ka kasi alam mo na kahit na yung boss mo ay medyo strict, malupit,
laging naiinis, laging nagagalit, at sarili lang niya yung iniintindi. Susunod ka kasi, boss mo. Okay? Pero yung pagsunod po natin sa Biblia, ay hindi katulad nun. Totoo na merong authority ang Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, dapat sumunod tayo. God has absolute authority. Walang exception sa sinasabi ng Panginoon. Lahat susundin natin. Pero hindi katulad ng isang boss sa trabaho. Ano po yung ibig kong sabihin? God is exercising His authority in a loving way. Hindi siya malupit, hindi siya unjust, hindi siya unfair. God is loving. God's command for us is for our good. It's a sign of God's love for us. So in His Word, He is not just authoritatively speaking to us, He is also lovingly shaping us. Sa salita ng Diyos, sa Biblia, hindi lamang ang Diyos nagsasalita sa atin bilang isang Diyos na mayroong authority. Kundi ang Diyos ay humuhubog sa atin lovingly because He loves us. Kaya nga tayo dapat magpasakop sa salita ng Diyos. We must submit to the Word not just because God is speaking through the Word, but also because God is shaping us through the Word. Dapat po tayong magpasakop sa salita ng Diyos dahil hindi lamang nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng Biblia. Alam natin nagsasalita ang Diyos. Pero dapat tayong magpasakop sa Biblia dahil ano? Alam natin na itong Diyos na nagsasalita ay yung Diyos din na gustong hubugin. He wants to mold us katulad ng isang potter ginagawa niya sa clay. Like a potter to the clay. God wants to shape us through the Word. Marami pong ginagamit ang Diyos para baguhin tayo. But the primary means God is shaping us is through the Holy Spirit, through the Word of God. Okay? So, God is shaping us through the Word. Ang tanong po sa atin ngayon, how does God use the Bible to shape us? Or to transform us to be the kind of person that He wants us to be. Okay, ginagamit ng Diyos ang Biblia, pero paano? Paano yung mga salita dyan na pinabasa natin, minimemorize natin, pinapakinggan natin, paano tayo nahuhubog ng salita ng Diyos? So, unahin po natin. Number 1, ang number 1 po ay may kinalaman dun sa beginning of our transformation. Ano po ibig kong sabihin? The Bible leads us to salvation through faith in Christ. Hindi magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin, yung totoong pagbabago, hindi lang yung panlabas. Hindi magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin kung hindi pa tayo nakakaranas ng kaligtasan mula sa Diyos. Ano po sabi ni Paul kay Timothy sa verse 14 at 15? Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalaman mo kung kanino ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na, paano niya dinescribe yung mga banal na kasulatan? At tinutukoy po niya dito ay yung Old Testament. Sabi niya, ito'y makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. The Bible makes us wise for salvation through faith in Christ Jesus. Yung pagtuturo po kay Timothy na ginawa niya kanyang lola nung kanyang nanay, nung tinuturuan siya about the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, ay inihanda si Timothy para pagdating araw, marinig niya yung tungkol sa ginawa ng Panginoong Kristo ay magkaroon siya ng kaligtasan. So nakita po natin yung even the Old Testament, kinagamit ng Diyos para dalhin tayo kay Kristo. Huwag natin sabihin na New Testament lang yung kailangan natin. Pero syempre, hindi sapat na alam ni Timothy yung Old Testament. Kailangan malaman niya na si Jesus ay namatay para sa kanyang kasalanan, na si Jesus ay nabuhay na muli para sa kanyang kasalanan, at siya ay dapat na sumampalataya
kay Kristo para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. So ano po nakita natin? Sa Biblia, ipinapahayag ng Diyos si Kristo sa atin. Si Kristo na kailangan natin na magkaroon tayo ng kaligtasan. At sa pamagitan nung narinig natin yung Word of God for the first time, or the second time, kung hindi tayo naniwala nung una, kumilos ang Holy Spirit dun sa puso natin upang yung salita na napakinggan natin, paniwalaan natin. Upang si Kristo na nakilala natin ay panghawakan natin yung kaligtasan na ibinibigay niya sa atin. Ano po sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23? 1 Peter chapter 1 verse 23. Ipinanganak kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. So, nare-realize ba natin, mga kapatid, na we are born again through the Word of God. Wala sa atin na naging Kristiyano na hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 10, faith comes from hearing, and hearing through the words of Christ. Nagkaroon tayo ng bagong buhay dahil buhay ang salita ng Diyos. Yung pong natanim sa puso natin na salita ng Diyos, diniligan ng Diyos, tumubo, at nagkaroon tayo ng faith in Christ. Dahil yan sa salita ng Diyos. Transformation will not begin unless we are born again. Unless we experience the new birth o yung muling kapanganakan. Wala sino man sa atin ang magsisimulang mahubog o magkaroon ng pagbabago hanggat hindi tayo nagkakaroon ng buhay. Kasi patay tayo dahil sa kasalanan natin. We need life from the Word of God. Ano pong ibig sabihin nito para sa iba sa atin? Marahil yung iba sa atin, matagal na tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Matagal na tayong ma-attend pag Sunday, narinig natin yung Word of God. Nag-attend tayo ng Bible study. Pero ang tanong sa atin, do you submit to the Word of God nung una mong marinig yung tungkol kay Kristo? Huwag mong asahan na magkakaroon ng pagbabago sa sarili mo if you are not yet born again. Submit to the Word and let the Holy Spirit raise the dead. Maybe some of you are dead right now. Dahil wala pa sa inyo si Kristo. And listen to God's Word. Pakinggan niyo yung ginawa ni Kristo para sa inyo. Pakinggan mo si Kristo na nabuhay na muli para sa iyo. And God will give you new life if you listen and if you submit to the Word of God. Ano po sabi sa James chapter 1 verse 21? Receive with meekness the implanted Word which is able to save your souls. Ano yung pipiliin natin na pakinggan? Yung mga salita na magdudulot sa atin para mapahamak tayo, katulad ng mga napapakinggan natin, halimbawa sa radyo, napapakinggan natin sa TV, o pipiliin natin pakinggan yung salita na magbibigay sa atin ng buhay, ng kaligtasan. Tatanggapin mo ba ngayon ang salita ng Diyos? Magpapasakop ka ba kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? At para sa mga magulang, meron din po akong gustong sabihin sa inyo. Gusto niyo po bang magkaroon ng pagbabago ang inyong mga anak? Hindi po yung pagbabago na yung ina-expect mo lang sa kanila. Yung pagbabago na gusto ng Diyos para sa kanila. Na you want God to shape them. Katulad ng ginagawa niya sa
sa buhay ninyo. Na mas ibigin nila ang Diyos ng higit sa lahat. Na pahahalagahan nila si Kristo ng higit sa lahat sa ano pang bagay. Na lahat ng bagay, wala nang kwenta kung ikukumpara sa pagkakakilala nila kay Kristo. Yan ba yung gusto nating maging dun sa mga anak natin? Mas gusto natin magkaroon ng magandang education or makatapos sa trabaho, maging nurse, pumunta sa ibang bansa, o maging engineer, makapagtrabaho sa magandang company. Ano yung pinakapangarap ninyo sa mga anak ninyo? Yung bang pangarap din ng Diyos para sa kanila? At kung gusto natin na magkaroon ng pagbabago sa inyong mga anak, make sure that your child is saved. Make sure that your child is born again. Huwag mong i-expect na magkakaroon ng pagbabago, magiging katulad siya ni Kristo if he is not born again. Iparinig mo sa kanya yung salita ng Diyos. Huwag mong iiwanan sa bahay, isasama mo lagi sa church. At every day, when you read the Bible, isama mo. Basahin mo sa kanya yung salita ng Diyos. Encourage him to attend yung Sunday school. Anong gagawin mo kapag nabalitaan mo na yung anak mo ay bumagsak sa exam niya sa math? Siguro sa susunod, kukuha ka ng tutor para magtuturo sa kanya. Pastor, pwede mo bang turuan yung anak ko para makapasa sa exam sa math? Gagawin natin ang lahat para makapasa siya. Paano pag alam natin na yung anak natin, na kung hanggang ngayon ay hindi nagtitiwala kay Kristo, pagdating ng araw, haharap yan sa Diyos at magsusulit sa Diyos. At alam natin, babagsakin, he will not experience life with God, but eternal punishment in hell. Anong gagawin natin? Wala tayong tigil na ibabahagi sa kanya yung salita ng Diyos. Wala tayong tigil na isasama siya sa mga activity, sa mga gawain na maririnig niya ng malinaw yung salita ng Diyos. And we will not stop praying for him. So ito po yung sinasabi ko sa simula. Mahalaga ang salita ng Diyos at the beginning of transformation. Dahil sa pamagitan lang ng salita ng Diyos, ang isang tao ay magiging born again. Hindi born again na member ng isang religion, kundi yung totoong born again. Yung totoong may life sa kanya. Yung totoong meron siyang bagong buhay. He's not dead anymore. But he's alive because of God. Pangalawa, ay may kinalaman sa process of transformation. So yung pong tanong natin, how does the Bible shape us? Paano ginagamit ng Diyos yung salita niya? Huwag natin isipin na yung salvation ay minsanan lang. Salvation is a process. We are saved, we are being saved, and we will be saved. So ang salita po ng Diyos, ang ginagamit niya para unti-unti tayo ay baguhin, dumaan dun sa proseso na tayo ay ginagawang banal at matuwid ng Diyos. Ano po sabi sa verse 16? All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So yung Biblia bilang salita ng Diyos ay, ano sabi ni Paul? Profitable. Dalawang paraan niyang i-describe yung Bible. Una, the Bible is breathed out by God. Hininga ng Diyos. Pangalawa, the Bible is profitable. Ano po ibig sabihin ng profitable? Mapapakinabangan. Nasasalin sa inyong Biblia ay nagagamit. 4 na beses lang binanggit sa New Testament yung salita na isinalin natin na mapapakinabangan o nagagamit. At yung 2 beses na binanggit ito ay sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. Kung saan binanggit doon ni Paul kay Timothy na yung physical training o yung pag-workout sa gym o yung pag-jogging o pag-exercise. Sabi niya, yung physical training merong value. Merong halaga. Merong pakinabang. Pero sabi niya, but godliness has more value.
Ano mong pinapakita dito? Na yung salita ng Diyos ay may pakinabang. Wag nating iisipin na hindi natin kailangan yung salita ng Diyos. We need the Word of God every day. Kung isang bagay ay may pakinabang, anong gagawin natin? Itatabi ba natin sa stockroom at hahayaan na maalikabukan? Kung ang Biblia ay may pakinabang, anong gagawin natin? Bubuksan at babasahin. Kung walang pakinabang, hindi natin babasahin. So kung hindi natin binabasa yung Biblia natin, ibig sabihin, sinasabi natin, wala namang kwenta ito para sa akin. At sana meron tayong personal Bible. Lahat sa atin. At kung wala ka pang personal, hindi yung Bible na meron kaming Bible sa bahay. Sa family namin. Hindi. Bawat isa sa atin, siguraduhin natin na meron tayong Bible. Okay? Kung wala ka pang Bible ay, anong gagawin? Bibili. Okay? Mura lang po ang Bible. At kung wala kang pambili, pwede kang manghingi ng pambili. Halimbawa sa magulang mo. Pag hindi ka binigyan ng nanay mo, ng tatay mo na pambili ng Bible, isumbong na sa akin. At kung wala talagang pambili, sabihin nanay, wala talaga akong pambili, lumapit po kayo sa akin at bibigyan namin kayo ng Bible. Pero bibigyan namin kayo ng Bible kung wala kayong cellphone. Bakit? Maliwanag po ba yan? Kasi kung may cellphone ka, ibig sabihin, may pambili ka din ng Bible. Okay? Ano-ano po yung binanggit ni Pablo na pakinabang ng salita ng Diyos? Ano sabi niya? It is profitable for, number 1, teaching. Number 2, reproof or rebuke. Pangatlo, correction. At pang-apat, training in righteousness. Yung una po ay pagtuturo. Ang Biblia ang nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa Diyos, mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa sarili natin, mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa relasyon natin sa Diyos at sa kaligtasan. Ito po yung nagtuturo ng lahat ng katotohanan na dapat nating paniwalaan. Ito yung nagtuturo sa atin ng daan na dapat nating lakaran. Kung ikaw pupunta ka sa Baguio, at nakita mo yung isang sign na nakalagay, this way to Baguio, saan ka dadaan? Sa kabila. Dun sa itinuturo ng daan. At ganun po yung gusto ng Diyos na treatment natin sa Bible. We must submit to the Word of God at pakinggan natin yung itinuturo sa atin. At doon tayo susunod. Pangalawa, hindi naman sa atin lahat na narinig natin yung salita ng Diyos, hindi sa atin lahat laging sumusunod. May time na sinabi ng Diyos, dito ka dumaan, dito tayo dumaan, sa kanan. Okay? Alam po ninyo na nangyayari sa atin yan. Ang Biblia, ginagamit din ng Diyos for, number 2, reproof or rebuke. Ano po ibig sabihin nito? Pagsasaway. Ang ibig sabihin ng pagsasaway ay, sabihan mo yung isang tao na mali yung ginawa niya. At sabihin mo yung ebidensya na mali yung ginawa niya. Patunayan mo na mali. So, anong sinasabi nito? Sinasabi ng Biblia kung ano ang pagkakamali natin. Sinasabi niya kung yung ginagawa natin ngayon ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Para po itong salamin ay pinapakita sa atin yung dumi sa mukha natin. Sino pa sa atin yung lumalabas ng bahay na hindi muna nagsasalamin? Meron po? Kasi gusto nating malaman kung tama ba yung pagkakalagay nung make-up, o tama ba yung pagkakasuklay ninyo sa buhok. Pero ilan sa atin, ang lumalabas ng bahay, humaharap sa tao, nakikisalamuha sa mga hindi mananampalataya, na hindi mo na pinubuksan ang salamin ng salita ng Diyos. And mas concerned tayo kung ano itsura natin, kaysa kung ano yung kalagayan ng puso natin sa Diyos. 20 minuto, 15 minuto tayo nagsasalamin. Yung 2 minuto sa Biblia ay tamad na tamad pa. So ano pong pinapakitang priority nito sa atin? Pinapakita ba nito na mahalaga sa atin ang salita ng Diyos?
The Holy Spirit convicts us through the heat of God's Word if we are not walking right. Kung hindi tama yung puso natin, nakalagay dyan yung sign na wrong way. Mali yung tinadaanan natin. At malalaman mo na mali sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pangatlo, ano po yung pangatlo? Correction. Pagkatapos ipakita sa atin yung pagkakamali natin, hindi tayo hahayaan ng Biblia na, okay, alam mo na yung mali mo, bahala ka na kung anong gagawin mo. Binibigay din sa atin ng Diyos kung ano yung dapat nating gawin para bumalik tayo sa daan na dapat nating lakaran. Na nakalagay sa Bible na U-turn. Dito yung dadaanan mo para mag-U-turn ka. Kung mali yung dinadaanan mo, siyempre hindi ka magpapatuloy doon. And the Bible shows us what we need to get back on our relationship with God. Kung ipinakita yung kasalanan, ipinapakita din yung daan para magsisi at ituwid yung kasalanan na ginawa. Kung nalin lang tayo ng dyablo, ipinapakita ng Diyos yung ganda ng mga pangako niya na dapat nating panghawakan kapag meron siyang mga iniuutos sa atin. Kung may dumi tayo sa mukha at nakita natin sa salamin, ang Biblia nagtuturo sa atin kung paano din natin tatanggalin at paano tayo magiging malinis sa harapan ng Diyos. At pang-apat, una, the Bible is profitable for teaching. Number 2, reproof. Number 3, correction. And number 4, training in righteousness. Ang pagsasanay po ito ay may kinalaman sa pagpapalaki o pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Gusto natin, sa mga magulang sa atin, gusto natin na lumalaki yung anak dun sa paraang nais mo. Kung paano ang ating ama ay matuwid, sinasanay din niya tayo upang maging katulad niya. Hindi lang yung sinabi sa iyo kung ano yung dapat mong gawin, hindi lang sinaway ka kapag mali yung ginawa mo, hindi lang itinuwid ka para itama yung mali na ginawa mo, kundi sinasanay. Andun yung training. Training is not easy. Alam yan nung siguro mga nag-workout sa gym. Or nagpe-prepare kapag mayroong competition, halimbawa sa isang sports. Training is not easy. But God uses the Bible para sabihin sa atin, go straight ahead. Kahit mahirap yung dadaanan mo, kahit lubak-lubak yung pagdadaanan mo, kahit pawisan ka, kahit paghirapan mo, go straight ahead. Kasi mayroong goal na inihanda ang Diyos para sa atin. So the Bible is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Sa pagbabasa natin ng Biblia, huwag po nating mamadaliin. Hayaan natin na mangusap ang Diyos upang makita natin yung mga bagay sa buhay natin na kailangan ng pagbabago. Halimbawa po, pag-uwi nyo sa bahay, ina-challenge kayo. Sabi ni Pastor, gabasa ng Bible. Kasi yung Bible, Word of God. Kasi yung Bible, may pakinabang sa atin. Tapos pag-uwi mo sa bahay, pumunta ka sa kwarto mo, binuksan mo yung Bible mo, at simulan mong basahin yung Psalm 119. Mula verse 1 hanggang verse 176. At sana po gagawin natin. At nabasa mo sa verse 11. Sabi sa verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Kapag nabasa mo yon, alam natin yung Bible profitable for teaching, rebuke, correction, and training in righteousness. Kung nabasa mo yan, maaaring tanungin mo yung may kinalaman dun sa apat na bagay na yon. Kung yung Biblia may papakinabangan sa pagtuturo, itanong mo, ano yung itinuturo nito sa akin na katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanyang salita, tungkol kay Kristo, tungkol sa relasyon ko sa Kanya. At nakita mo, tinuturo ng Psalm 119:11 sa iyo na, na kung yung Biblia ay ilalagay natin sa ating puso, yung salita ng Diyos, hindi tayo magkakasala
sa Kanya. At pangalawa, itanong mo, kung alam mo na mapapakinabangan sa pagsaway ang Biblia, itanong mo sa sarili mo, ano ba yung kasalanan o pagkakamali na doon sa pagkakaunawa o gawain ko ang kailangang itama o ituwid? Binasa mo yung Psalm 119:11, nakita mo yung sarili mo, hindi ko pala talaga isinasa puso ang salita niya. Hindi nga ako nagme-memorize ng mga verses sa Bible. So nakita mo yung pagkakamali mo na hanggang ngayon, 10 taong ka ng Kristiyano, John 3:16 pa rin yung kabisado mo, nakita mo yung error mo. And then number 3, dahil alam mo na yung salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtutuwid. Tatanong mo sa sarili mo, anong sinasabi nito sa akin na dapat kong gawin upang maituwid ko? Ano yung isipan ko? Ano yung gawain ko para magawa ko yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos? At anong pinapakita sa atin nun? Psalm 119:11, pinapakita sa atin na ano? Dapat ay ilalagay natin sa puso natin ang salita ng Diyos. Kung may time na nakakalimutan mo yung mga verse sa Bible, review. And then number 4, kung ito'y mapapakinabangan sa pagsasanay sa katuwiran, sagutin mo yung tanong na, ano ba yung sinasabi nito upang maihanda ako sa mga darating na pagsubok o upang mapanghawakan ko tungo sa banal na pamumuhay? Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Anong gagawin ko ngayon? Kung nabasa ko yung Psalm 119:11, para pag dumating yung time na nagkaroon ng problema sa business namin, o bumagsak yung negosyo namin, o nabaon kami sa utang, ano yung verses na kailangan kong i-memorize to prepare me? Pag dumating yung time na yon. God shapes us through the Word. Nagsisimula po yung pagbabago na yon, yung paghubog ng Diyos sa atin na yon, kailan? When the moment we were born again. Doon po nag-start yung change. The moment we have life in Christ. At hindi yun hihinto doon. Hindi mo pwede sabihin na, I am a new creation. Okay na ako. Hindi. You are a new creation. Kailangan araw-araw merong pagbabago sa buhay mo at ginagawa yan ng Diyos through the Bible. Through teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kaya nga mapapakinabangan ng salita ng Diyos. Kasi ang laki-laki ng plano ng Diyos sa atin. Ang ganda ng layunin ng Diyos sa atin. May layunin siya sa atin at ginagamit niya yung kanyang salita to fulfill His purpose for us. At marami sa atin hindi natin na-experience yung plano ng Diyos sa atin kasi we are neglecting His Word. At ito po yung pangatlo na sasabihin ko. How does God use the Bible to shape us? At may kinalaman po ito dun sa goal of transformation. Ang Biblia ang ginagamit ng Diyos para to make us competent, equipped as a servant of God. Ano po sabi sa verse 17? Verse 16, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Verse 17, that the man of God may be competent, equipped for every good work. Sa verse 16, nakita natin yung proseso na pagdadaanan natin sa salita ng Diyos. At sa verse 17, sinabi ng Diyos, ito yung goal. Sa verse 16, nakita natin yung daan kung saan tayo dapat lumakad sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa verse 17, nakita natin yung destination natin. Sa verse 16, nakita natin yung mga equipment na ginagamit ng Diyos sa kanyang spiritual Gold's Gym o fitness gym. Kung paano niya ginagamit yung Biblia. Sa verse 17, pinapakita niya sa atin yung picture ng result. Na alam na ito yung gusto ng Diyos para sa atin. At kung ikaw ay, sino sa atin nag-gym? Okay, maybe 3 times a week or 4 times a week. Meron kang goal. At nakikita mo, minsan nakita mo na isang tao na parang maganda yata yung katawan mo ngayon nag-gym ka. So nakita natin yung result ng pag-workout niya sa gym.
At mayroong time na ito yung gusto niyang goal. Ito yung gusto niyang klase ng katawan. Ito yung gusto niyang hubog ng kanyang braso. There's a goal. At na-inspire siya na mag-disiplinahin yung sarili niya kasi mayroong goal. At kung alam natin kung ano yung goal ng Diyos para sa atin, sa pagbabasa natin ng Biblia, hindi pa tayo may encourage na buksan yung salita ng Diyos, kilalanin siya, alamin kung anong gusto niya sa atin kasi nakikita natin kung ano yung future na nakalaan sa atin. At ano sabi sa verse 17? That the man of God may be competent, equipped for every good work. Ano po sinasabi dito? Ano sabi doon? That the man of God, o sa translation niyo sa Tagalog, lingkod ng Diyos. Tinawag ni Paul si Timothy na man of God. Alam niyo ba na sa New Testament, si Timothy lang ang tinawag na man of God. Pero sa Old Testament, karaniwan po itong ginagamit kanino? Ginagamit ito sa mga lingkod ng Diyos na ginagamit niya na magpahayag ng kanyang salita. Sila Moses, sila David, sila Abraham, sila Isaiah, they're all man of God. Kasi they are servants of God na naghahatid ng salita ng Diyos. At sabi dito, sabi niya kay Timothy, you are man of God. Ang laki ng design ng Diyos para sa iyo. Tagapaghatid ka ng mensahe ng salita ng Diyos. At kailangan mo yung salita ng Diyos para ano? Para maging handa ka, para maging competent ka, para maging equipped ka for every good work. Ano po sinasabi dito? God expects us to be competent, equipped for every good work. Hindi po ibig sabihin ng every good work ay expected ng Diyos para lahat sa atin ay gawin natin ang lahat. Hindi. Ang ibig pong sabihin nun ay dapat tayong maging sanay at handa sa lahat ng ipinapagawa ng Diyos, ng nais ng Diyos para sa atin. God does not expect us to do everything. We are servants of God. Ang ibig sabihin, God expects us to do what He wants us to do. God expects us to do what He wants us to do. Ibig ko po sabihin, may kinalaman yung salita ng Diyos dito sa paghahanda sa atin. Si Timoteo ay tinawag para mangaral ng salita ng Diyos, para maging pastor sa Ephesian Church. Bawat isa sa atin meron ding pagkakatawag. Tinawag ako ng Diyos na magpastor. Iba sa inyo tinawag na magturo sa mga bata. Tinawag na mag-alaga at palakihin ang inyong mga anak. Tinawag na maglingkod sa mga young people. Iba-iba po yung pagkakatawag sa atin. Pero dapat po nating malaman everything good that God expects us to do, the Scriptures equip us to do. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Hindi ka magiging handa sa isang bagay na ipinapagawa sa iyo ng Diyos kung hindi ka maglalaan ng oras sa pakikinig sa salita ng Diyos. At hindi lang kapag linggo. Every day. God uses the Word to shape us for His ways and purposes. God uses the Word to shape us to be ready for the assignment He has given to each of us. Lahat po tayo may assignment na ibinigay ang Diyos sa atin. Kung ikaw tinetrain na maging sundalo, hindi ka pa papailalim dun sa training na kailangan para ikaw ay maging sundalo. Kasi yun yung assignment mo. Yung isang taong competent, equip, o sa Tagalog, ganap, o handa, o sanay. Ang ibig pong sabihin ay, lagi tayong nakahanda sa gawaing nakatalaga para sa atin. Laging nakahanda. Ang sino sa atin ang nakahanda na gawin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Diyos? Alam natin, kasi nagbabasa tayo ng Biblia kung anong pinapagawa ng Diyos. But are we ready to do what God wants us to do? Karamihan po na ipapagawa sa atin ng Diyos, hindi madali. Hindi madali. Para hindi tayo magtiwala sa sarili natin. Para magtiwala tayo sa Kanyang salita na gagabay sa atin, magsasanay sa atin.
Alam niyo po ba yung assignment ninyo galing sa Diyos? O ngayon, hindi niyo pa alam? Do you know your assignment? Alam niyo kung anong pinapagawa sa inyo ng Diyos? Dapat alamin po natin ito. At alamin natin kung paano ang Diyos nangungusap sa atin para malaman natin. Ano sabi ni Henry Blackaby? Sabi niya, God speaks by the Holy Spirit through the Bible, prayer, circumstances, and the church to reveal Himself, His purposes, and His ways. Sabi niya, God speaks through the Holy Spirit. God speaks by the Holy Spirit through the Bible. Unang-una yung salita ng Diyos. Una pa nga, bago sa prayer. Ano po sinasabi nito sa atin? Pangunahing paraan ay pinapakita ng Diyos sa atin yung mga bagay na dapat nating gawin bilang Kanyang mga anak, bilang mga lingkod ng Diyos ay sa pamamagitan ng Biblia. Sino sa atin ang gustong malaman kung ano yung gusto ng Diyos para sa inyo? Gusto natin. At ang panawagan sa atin, open your Bible. Read your Bible. And meditate on the Word of God. And let God speak. Kaya mo magsalita ang Diyos. Kung kailangan mo tumahimik, isara mo muna yung bibig mo. Huwag ka munang makipagkwentuhan. O huwag ka munang manood ng TV. Magkulong ka sa kwarto. Open your Bible and let God speak to you. At tanungin mo sa Diyos, Lord, ano yung gusto mo na gawin ko? Anong gusto mong gawin ko bukas? Anong gusto mong gawin ko sa mga susunod na araw? Ano yung gusto mong gawin sa buhay ko para yung buhay ko hindi masayang kapag namatay ako, hindi ko sasabihin, I wasted it. Dapat po tanungin natin ang Diyos. And read the Bible. Ang panawagan po sa atin ay know and experience the God who speaks and the God who shapes through the Bible, the written Word of God. Know and experience the God who speaks and the God who shapes through the Bible, the written Word of God. Gusto ng Diyos ma-experience natin siya. Kung makikinig tayong mabuti sa Diyos, hindi tayo magkakamali. Hindi tayo magkakamali katulad ng isang religious fanatic na pastor na nung Wednesday ay nang hijack ng isang flight sa Mexico, isang aeroplano na galing sa Mexico last Wednesday. Ang pangalan ay Jose Flores. Sabi niya, pastor siya. At sabi niya, nakarinig siya ng boses mula sa Diyos. At sabi na, i-hijack niya yung aeroplano. Dahil kailangan daw niyang kausapin yung presidente ng Mexico na si Felipe Calderon para balaan dun sa dating na earthquake. Sabi niya, galing sa Diyos yung ginawa ko. Kasama ko dito yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. At syempre, hinuli siya ng pulis kasi nang-hijack siya ng aeroplano. Kung makikinig tayo talaga sa Diyos, hindi yung ganong mga salita lang, hindi tayo magkakamali. Hindi nga tayo mang-hijack ng aeroplano, okay? Pero meron tayong mga maling desisyon na gagawin sa buhay natin kasi we don't know the will of God na sinasabi niya sa Bible. And we must listen to God. Kailangan makinig tayo sa Diyos. Dapat po tayo maging katulad ni George Mueller na nabuhay noong 19th century. Alam niya kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Kahit mahirap, alam niya yung assignment niya mula sa Diyos. Alam niya, tinawag siya ng Diyos na magpastol sa isang church sa England. Alam niya, tinawag siya ng Diyos para gumawa ng 4 orphanages o bahay ampunan. 4 na nag-alaga ng 10,000 tao. Alam niya. At nalaman niya ito dahil sa kanyang paglalaan ng panahon sa salita ng Diyos. At sino makagagawa? Saan ka kukuha nung ipapakain dun sa 10,000 children? Paano mo patatakbo yung bahay ang puno na yun? Paano ka magkakaroon ng lakas para maglingkod sa ganong kalaking bagay?
At yung susi sa Kanya ay yung araw-araw na pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos. Bago lumabas sa bahay, at bago din manalangin, kailangan nandun yung kanyang pagbubulay sa salita ng Diyos. Sabi niya, before this time, my practice had been, at least for 10 years previously, as an habitual thing, to give myself to prayer after having dressed in the morning. So, 10 years before, yun yung ginagawa niya. Bago umalis ang bahay, pray. Pero natuklasan niya ngayon, sabi niya, the most important thing I had to do was to give myself to the reading of the Word of God and to the meditation of it. That thus my heart might be comforted, encouraged, warned, reproved, instructed, and that thus, while meditating, my heart might be brought into experiential communion with God. Ano sabi niya? Unang-una kong ginagawa at sinisigurado na unang-una sa umaga, basahin ang salita ng Diyos, magbulay sa salita ng Diyos, makinig dito, magkaroon ng lakas mula sa salita ng Diyos, mapaalalahanan, masaway, mabigyan ng katuruan, at habang siya'y nagbubulay-bulay, yung kanyang puso ay mararanasan niya ang Diyos sa buhay niya. Ayaw ba natin na ganun yung na-experience natin every day with God? Alam ni George Muller, at nararanasan niya ang Diyos na nagsasalita at ang Diyos na humuhubog sa Kanya sa pamagitan ng Biblia. At ang gusto ng Diyos sa atin ay malaman din natin at maranasan natin na mayroong Diyos na nagsasalita sa atin at mayroong Diyos na humuhubog sa atin through the Bible, the written Word of God. Brothers and sisters, please read your Bible. It is good for your soul. Let us pray.